3 buwan. Xiao Chen, 3 buwan na, ganito lang ang resulta. Anong silbi ng kumpanya sa isang walang kwenta tulad mo? Ilagay mo na lahat ng gamit mo. Lumayas ka na. Boss Chin, anong ibig sabihin nito? Sa 3 buwan, nag-organisa ako ng team mula sa wala at nasakop ang merkado ng hilagang sin. Nagdala ng 10 bilyong kita sa kumpanya. At ako pa nga ang naging top sales ng 3 buwan. Tapos, gusto mo akong tanggalin? Ano ngayon kung top sales ka? Tinanggal ko ang top sales din. Kinuha ka ng kumpanya. Para gumastos ng pera. Imbis na gumastos, kumita ng 10 bilyon pabalik. Alam mo kung gaano kalaking problema ang idinulot sa akin? Ano? Ginagawa ko lahat para sa kumpanya, pero ako pa rin ang may kasalanan? Ano bang ginagawa mo dyan? Umalis ka. Umalis ka na. Ginoong Xiao or Ginoong Xiao. Kumusta ang ginawa kong eksena kanina? Magaling ang pag-arte mo. 50 bilyong puhunan bukas na darating sa account ninyo. Salamat, Ginoong Xiao. Sharo, bakit nandito ka? Pumunta ako dito sa kumpanya ninyo para mag-usap ng negosyo at syempre para makipag-usap sa'yo. Narinig kayo. Na-terminate ka na naman. Pero Sharo, huwag magalala. Makakahanap ako ng trabaho. Xiao Chen, paulit-ulit ko nang naririnig ang mga salita mo. Magkasabay tayong nagtapos, pero ngayon ako nasa Lingyong Group. Siya na ang general manager ngayon. Nakuha niya ang 2 bilyong puhunan mula sa Kinyon Capital para sa pagpapalista. Pero ikaw, hindi ka napapansin. Paano mo ako mapapaniwala? Ako si Liru, di naghahabol sa karangyaan pero ayaw ko ng boyfriend na. Ay isang kahiyahiyang tao. Walang kwenta at hindi may pagmalaki. Xiao Chen. Maghiwalay na tayo. Xiaoro. Xiaoru, darating ang araw. Mapapatunayan ko rin ang halaga ko. Sira na. Nakalimutan ko kunin ang resignation proof ko. Narinig kayo. Parang may girlfriend si Xiao Xiao na 7 taon na nilang magkasama. Director da NG Linyon Group. Oo, ngayon presidente na siya. Noong isang araw, tinulungan ko siyang makakuha ng 20 billion sa IPO file. Itong babae, matagal ko na rin siyang inoobs, mukhang maayos. Gusto ko sana mag-stable na ang trabaho niya, makauwi ng maaga, magkapamilya at magpakasal. Sa tingin mo, kailan ko kaya mayayakap ang apo ko? Hindi muna makakapo si Chairman Xiao. Pwede naman muna magkaanak na lalaki, di ba? President Chin. Teo. Tari. Anong kalokohan? Tu, Xiao Chen, bakit hindi KPA umalis? Alis KBA o ipapatawag ka o ang Kukunin ko ang certificate. ipapadala ka o ang certificate na yan. Umalis ka. Huwag kang sumigaw. Alis na ako. Ayos na. Sige, alis na. Si Papa ay isang security guard lang. Siguro nagkamali lang ako ng tingin. Na-dismiss na naman siya. Pang-6 na beses na ito ngayong taon, di ba? Ay nako, mas madalas pa ito kaysa sa mga date ko. Papa, pwede bang huwag niyo akong sabihan ng ganyan sa ganitong oras? Ibang tao gusto magtagumpay ang anak, pero kayo? Parang gusto niyo pa na maging pabigat, ano? Anong masama sa pagiging walang kung mayaman ang tatay, kaya kang buhayin niya? Pwede mo bang itigil ang pagbubuhat ng bangko? Mayaman ka pero kumakain ka ng instant noodles dito. Mayaman ka pero butas ang sapatos mo. Ano ba ang alam mo? Ito ang pagiging low-key, simple sa masa. Ayoko nang makipagtalo sa'yo. May job hunting program SA Makalawa, Pinnacle Employment. Nagparehistro ako. Base SA Diploma KO SA Chingbe. At sa tunay na kakayahan ko, hindi ko pa rin makukuha ang trabaho.
Pinnacle Employment sa Makalawa. Programang yon, ako na mismo ang pupunta. Ana, panahon na para malaman mo kung sino ka talaga. Mga manonood, maligayang pagdating sa show na Diin Pangarap. Ngayong gabi, makakasama natin ang pinakamalalaking kumpanya, Ayos. Lee, nakuha mo ang suporta ng nangungunang kapitalist, ang Qingyan Capital. Pinayag, 2 bilyong pondo para sa Linyon Group. Tunay na huwarang babae ka. uun nga, MS Lee. Tingnan sila, naghahanap pa rin ng trabaho. Si Boss Lee natin, isa na sa pinakasikat na babaeng CEO ng Jiangshao. Yan ang tinatawag na agwat. Ako rin naman, simpleng tagumpay lang. Kung gusto mong magtagumpay, kailangan mong dumepende sa sarili. Walang shortcut ang tagumpay, totoo ang sinabi ni Boss Lee. Kaya tigilan na natin ang kwentuhan. Inaanyayahan natin ang unang aplikante ngayong gabi. Ang aplikanteng ito ay nakagawa na ng 6 na trabaho dati. At sa bawat trabaho, nagawa niyang lampasan ang industriya. Siya ay galing sa King B University. Specialiste SA Risk Investment, Zik Xiao Chen. Anong ginagawa mo rito? Oh, Lee sir. Kailangan na IOBAC. Mag-ingat sa sinasabi mo. Programang pang-recruitment ito, hindi para maghanap ng kamag-anak o pabor. Hindi, Lee sir. Gusto kong sabihin. Ano? Gusto bang pag-usapan kwento na tinanggal ka na 6 na kumpanya sa loob ng 1 taon? O gusto ipili? Teorya mo na di ka nabibigyan chance. Kaya, sa murang edad, 6 na bises ka na lumipat ng trabaho dahil. Tinanggal at iniwan ka. Tapos sasabihin mo pang meron kang Higit pa sa standards ng industriya. ang kapal talaga na mukha na taong. Ngayon, ang daming ganitong klase manloloko sa trabaho. Liru, 7 taon tayong magkasama. Ganito ba talaga ako tingnan? Die Peasant, ex-boyfriend Montag Bang, Nading ko kakayala mo lang. Tapos agat-agat ang Kingwing Group na kinvet na de 2 bilyong. Nakakatawa, hindi ba? Xiao Chen, gusto ko sanang tingnan kang mas mataas. Pero ano bang meron ka para mataas ang tingin ko? Alam mong ako ang guest sa show ngayon, tapos gusto mo lang mag-connections at shortcut. Ang ginagawa mo, nagpapadiri lang. Kung gusto mong maghanap ng trabaho, ipakita ang tunay na kakayahan. Ang bata-bata PA. sanay ka nang umasa sa iba. Lumabas ka na lang sa kaliwa. Paano nyo nasabing wala akong talento? Ngayong araw, gusto kong gamitin ang kakayahan ko para maghanap ng trabaho. Hindi para umasa sa koneksyon ng iba. Tiningnan ka o ang resume Montag. Graduate ka sa prestihiyosong paaralan at palagay mo magaling ka. Pero may tanong ako. Paano ka natanggal sa trabaho ng 6 bises ngayong taon? Kailangan pa bang tanungin? Nagimbento ka ang diploma? Sabi mo ang taga Clearfield University ka, pero wala namang ganun. Risk investment na kurso? Saan ka nagalakas ng loob mag-imbento ng credentials? Grabe, nakapanood na ako ng maraming episodes. Pero ngayon ko lang naranas. Isang contestant na peke ang diploma. Alice na Diane. Huwag ka nang Para lang magkatrabaho, gagamit pa ng ganitong kababaan na paraan. Ayan, nahili ka na. sa batang tulad mo, okay lang kung di ganun kataas ang credentials o skills, basta nasa lugar ang ugali mo. Wala AKO. Graduate AKO SA Peking University, Risk Investment Make. Inaakusahan kita ng walang batayan. Si Mars Hang, matagumpay sa negosyo. Paano gagawin ang pahirapan ang tulad mo? Si Xiao Chen, kulang sa kahihiyan? NAQ. Marley, mga kabataan, bigyan ng pagkakataon. Inakusahin mo, BAAKO? Sino ang makakapagpatunan? Sinong nga ba? Ang Tari KO. Pwede siyang magpatunay. Ang tatay mo ba ay guro, profesor, o leader sa departamento ng King B University? Ang Tari KO. Yung tatay niya, janitor lang na naglilinis ng banyo. Mag-ama sila, parehas walang kwenta. Bakit mo siya pinatawag dito? Para gawing katatawanan? Huwag magmadali, Marley. Malay mo, baka si tatay janitor may matalinong pananaw. Anong matalinong pananaw ang meron siya? Baka karanasan sa paglilinis ng banyo? Gagamitin natin ang cellphone ng contestant para tawagan ng live ang tatay niya. Pakitingin sa malaking screen. Tawag mula kayong Master Xiao. Yung bata, plano pa pumunta sa programa para hanapin siya. Hoy, anak! Sabi mo ba na ang tatay niya ay janitor at security? Ito ba ang sinasabi mong security?
Nasa kalagitnaan kayo ng recording. Tama ba? Pasensya na, ha? Paano to? Anak, tungkol sa'yo to eh. Pinanood lahat ni Pa. Yung hintayin mo si Pa ng 3 minuto, darating agad siya. Bye na. Ano ba te? Xiao Chen, huwag akalain na pinaarte mo ang tatay mong mayaman sa video. Titingalain kita. Ang baba ng kalibre mo. Ganoon pala, palabas lang pala lahat. Sabi mo pa, 3 minuto na. Paano mo maasa ang isang tagalinis ng banyo na nasa malayo pa na makaating dito sa loob ng 3 minuto? Kaya montak ba? Kaya montak? Ako, hindi ko kaya. Xiaodong, nasa itaas ng building ng job interview program niyong master ang eroplano. Ihahatid kita dun, Xiaodong. Ako na bahala, kaya ko na ito. Bumalik na lang kayo. Kung ihulog nila yung eroplano sa atin. Kung hindi, di ko talaga maisip kung anong paraan para makarating siya dito sa loob ng 3 minuto. Mga kabataan ngayon, puro yabang. Walang plano habang tumatagal, lalong na pero sige na. Kung makakarating siya dito sa loob ng 3 minuto, di. Ano? Anong gagawin mo? Take KO. Paano kayo nakarating ng ganito kabilis? 2 minuto at 0 segundo. Mas mabilis ng 50 segundo kaysa inaasahan. Mahigit 1,000 kilometro ang layo nito sa Jiangshao. Paano niya nagawa yun? Maliban na lang kung marunong siya mag-teleport. Kung hindi, imposibleng mabilis. Sino responsible as a pro? Sinong nagpahintulot papasukin ang tao? Nasa ibaba lahat ng mga gwardiya. Pero siya, Parang galing siya sa taas pababa. Siguradong nagbiyahe siya sa eroplano. Baka matagal na siyang dumating. Maaring nagtatago siya dito sa itaas. Kapag mahirap ang tao, kung ano-ano ang magagawa. Tay, ang bagay na iyan pwede namang ipaliwanag sa telepono. Bakit pa kayo pumunta talaga? Bumaba na kayo. Ay nako, hindi po pwede yan. Nagpunta ako ng malayo para patunayan ito sa'yo. Oo nga pala. Sino ang nagduda sa edukasyon ng anak ko kanina? ang Tsingbi University mula umpisa hanggang ngayon ay wala namang course na tinatawag na risk investment. Ano mo ito katutunayan? Narinig ko sa live ikaw ang economic advisor ng Qingbei, yung presidente nyo, yung kalbo. Si Li, ano ang pangalan? Si Li Yushan, si Presidente Li. Oo, tama. Siya nga. Siya ang presidente ng Qingbei University at isa sa pinakamataas na iginagalang sa buong bansa. Para mo siya biglang binanggit? Hay naku. Noon, nais kong turuan ng anak ko tungkol sa investment. Pero wala pang ganong kurso sa Qingbei. Ginoong Li pumunta sa bahay. Kinulit mo ako ng 3 araw, 3 gabi. Sa huli, pinaglaban mo at para sa anak ko, nagbukas pa kayo ng kursong venture capital sa Qingbei University. Ito, espesyal na inaprubahan kaya hindi mo talaga mahahanap. Anong sinabi mo? Ang prestihiyosong Qingbei University para lang sa anak ng isang security guard. Nagtayo ng espesyal na kurso. Sinabi pa, si Principal Li ang nakiusap sa iyo ng 3 araw. At tama ba yung nasa isip mo? Ikaw ang nagsabi na security guard ka. Akala ko ikaw na ang pinakamayamang tao sa Sina. Kino, ang Qingbei University ang pinakamataas na unibersidad sa Sina. Wala akong narinig na espesyal na trato para sa Sina. Parang na yata ang sinasabi mo. Nako, hindi yan espesyal na trato. Ang anak ko, makapag-aral. Qingbei University. Yan ang biyaya para sa Qingbei University. Lalo nang nagiging hindi ka panipaniwala. Anong ginagawa mo? Nasa live broadcast tayo. Ano ba ang pinagkakalat mo diyan? Walang besehan ang sinasabi mo. Paano mo mapapatunayan yan? Madali lang. Tawag lang yan. Emar Chiao, bakit napatawag ka sa akin bigla? Li. Principal Li. Tama na, Mr. Lee. Mayroon ba talagang ganito sa Qingbei University? Professional ka sa venture capital, ha? Siyempre naman. Pasensya na. Itong cellphone, nahulog sa tubig ilang araw na ang nakaraan. Baka nasira. Nasira sa tubig. Yutake mo ang nasira. Principal Li, Presidente ng Qingbei University. Haligi ng akademya natin. Ano niya makikilala ang tao katulad mo? Itong peking video mo, mababang class.
Tinawag mo pa sarili mong chairman. Nakakatawa ka. Baka kung natagalan pa ng 3 segundo, nalaman na ang totoo sa'yo. Tay, nakikiusap ako para sa akin. Pwede bang tumigil ka muna? Alam mo ba kung sino sila? Sila ang Kinyon Capital, ang mga negosyo nila mga higante sa industriya. Kung masamain mo sila, ako mawawalan ng pagkakataon. Ang kapalit. Ako, mas masaklap pa 100 beses kaysa ngayon. Ang bahira namang tauna ganitong katinga, DBA? Wala na talagang pag-asa to. Dati, plano kong hayaan kayong magpakitang gilas sa harap ng anak ko. Ang magiging investor sa hinahan. Bibigyan kayo ng pagkakataon magpas. Pero kayo mismo ang pumigil sa pagkakataong ito. Ay naku, te. Wala ka namang lagnat. Pakinggan mo yung mga pinagsasabi mo. Anong lagnat? Wala akong lagnat. Makinig ka, Xiao Chen. Sa itong 3 kumpanya sa ibaba, ako ang isa sa madaling salita. Lahat yan ay pag-aari ng pamilya natin. Humph. Grabe ang kapal na mukha mo. Sinasabi mong sa inyo ang mga kumpanya? Alam mo ba kung ilang bilyon ang 3 kumpanya? Nainitan ba utak mo? Sa totoo lang, Xiao Chen, may tanong ako na medyo nakakaintriga. Kung ganun kalakas ang pamilya mo, kung may kumpanya talagang gustong kunin ka, magkano ang ideal na sahod mo? Ang inaasahan kong sahod ay 5,000. Na milyon. Ang inaasahan na sahod ng anak ko ay kailangang 50 milyon. Bawal kulang kahit sentimo. 50 milyon? Napakawalang saysay ng pangarap mo. Isa kang mabahong gwardya, magkano ba kinikita mo kada buwan? Ang lakas ng loob mong magsalita ng Ang istruktura ng sahod ko, 1 oras di ko kayang ipaliwanag, hindi mo rin maiintindihan. sasabihin mo ba? Ayokong sabihin. Ayaw mo ang magsabi. Beke ka na hindi. Ginagawa ko dito, pakialam mo? Ay, Cal. Pwede bang hindi ako sumali sa program? Sawang-sawa na talaga ako. Pwede hindi sumali. Programa ito para sa paghahanap ng trabaho, batay sa prinsipyo ng respeto sa isa't isa. Kaya nandito. Pero tingnan, minamaliit mo kami. Sa talento ng anak ko, ang sahod niya 50 milyon. Kahit 1 sentimo, hindi pwedeng bawasan. Tay, pakiusap huwag ka nang magsalita. Pinapahamak mo ako. Ano ba ang naisip mo? Anak, alam kong sa tingin mo, kulang pa yon. Pero itong 5 milyon isang buwan, sapat na. Bata pa naman, dapat matutong maging matipid sa buhay. Matipid sa buhay? Tawag mo sa 5 milyon isang buwan na allowance ay pagiging matipid. Arara. Kumakain ka lang ng siopaw. O kaya naman instant noodles. Anong estado ng buhay natin? Paano nagawang sabihin ganyang salita? 50 milyon. Taas ng pangarap mo. Hindi mo inisip. Ikaw ang amo ng Kinyon Capital. Naka-livestream tayo ngayon. Mas mabuti pa, alagaan mo munang mabuti, yung trabaho mong tagabantay ng pinto na ang sahod ay 3,000 piso kada buwan. Hindi ko hinihingi na tulungan mo kung maghanap ng trabaho, pero please huwag mo akong sirain. Kita mo? Ang daming kamera, naka-livestream ito sa buong bansa. Te, Sanaira mo kayo. Anak, paano ka naman sasaktan ng tatay mo? Yung iba, pag naghahanap ng wala silang choice kundi maghintay na mapili. Pero ikaw, pag naghahanap ka ng trabaho, tinitingnan kung karapat-dapat sila sa'yo. Kung bibigyan sa Ano? kakataon. Hindi na. Ikaw pa ang nagbibigay ng pagkakataon sa amin. Puwes, ang anak mong duwag at wal. Kami pa ang pinagpala sa sitwasyon. Talagang napakalakas ng loob mo. Mga kumpanyang nangunguna dumadalo sa programang ito. Puro nangungunang kumpanya sa bansa. Maraming nagsumikap pero hindi nakapasok. Anong karapatan mo magsabi ng ganyan? Tinanong mo kung anong karapatan ko. Simpleng lang, kayong naririto, nagdadala ng opinyon, hindi dahil galing ninyo. Ito'y dahil sa akin. Dahil sa akin, nandito kayo. Dahil sa akin kayo naririto. Anong sinabi mo? Ano bang sinabi mo? Sabi mo na kamit namin ang lahat ng ito dahil sa'yo na isang security guard. Nakakatawa naman. Ganito na ang edad niya, wala pa ring narating. Kaya hanggang salita na lang siya. Kung gusto mong mamatay, huwag mong isisi sa iba. Huwag Xiaoro. Sa 7 taon nating pinagsamahan, bigyan ako ng isa pang pagkakataon, pwede ba? Sige. Lumuhod, gumapang dito, magpaumanhin at aminin kasalanan. Pati na rin makita na mga nanonood sa live stream. Para magdala naman kayo ng konting dangal sa pamilya nyo dahil sa ex-girlfriend ka ng anak ko. 2 bilyong puhunan sa Kinyon Capital. Hindi ko nabawiin. Binibigyan na kita ng sapat na palugit. Matanda, nasobrahan ka na ata sa drama. Sir B.A., Yutaka mo? Yung 2 bilyong puhunan, ano naman ang kinalaman mo doon? Ako ang nagbigay ng direktiba. Kinyon Capital. Simula ngayon,
Opisyal naming babawiin ang puhunan sa Lingyon Fengke, 3 grupo. Papasukin sila sa agarang pagkalugi. Patuloy lang sa pag-arte. Sayang, hindi ito programa ng pagsilang ng mga aktor. Kung hindi, panalo ka ng kampyonato. Huwag magmadali. Malalaman nyo agad na ang kasakiman nyo ngayon ay may malupit na katumbas. Manager, hindi maganda ang balita. Inalis ng King Yun Capital ang pondo. Kaya't bumagsak ang stock ng Tenglong Group. Wala na tayong pondo. Ano? Kailan nangyari ito? Nasaan si Zhang? Bilisan, ipaalam kay Zhang. Bayako. Kalma kayo. Pakinggan nyo ako. Pansamantalang krisis lang. Saglit lang ang problema. Kapag nahanap si Wang, bibigyan kayo. Ng tamang sagot. Dali, hanapin si Wang. Oo. Anong ginagawa nyo? Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot pumasok? Dahil sa pagpulaut ng pundo ng King Yun Capital, pumasok ang Lin Yun Group sa bankruptcy settlement. Kaya gamito ay kailangang kumpiskahin. Bilisan niyo. Ano? Pa-bankrupt kami? Bake it. Nakikita mo bang mayos na buhay hindi ba masaya ka sa ganon? Xiao Chen, ang mga tao ay nakaabot sa tagumpay tulong ng pamilya Xiao. Tinatanggal sila ni Dad ngayon para linisin ang daan kapag hahawak ka sa Qingyun Capital. Gusto ko lang na isang araw magtagumpay ako. At mabago ang kapalaran ko. Xiao Chen, ipinanganak ka sa pamilya Xiao. Wala kang kailangang baguhin sa kapalaran mo. May pera tayo. I-bake it namate ang nanay kayo? Sage, sabihin mo. Teo. MGA kasama. May kinig kayo. Ang lakas ng tibok sa stage. Ero sa baba, wala man lang kambayad sa pagpapagamot ng asawa. Magpakasal sa taong puro daldal lang. Nakakahiya talaga para sa namatay mong asawa. Patay ng gai, kahit pagtawanan pa ng iba. Ako curious. Ang asawa Emao, ano ba talaga ang ginawa niyang kasal para piliin ang isang tulad mong inutil? Pero ang kawa-awang tao ay may dahilan para kamuhian. Sa wakas, pinili ka niya, ibig sabihin isa rin siyang walang kwenta. Hanggol. Walang hiya ka. Wala kang karapatang insultuhin ang asawa ko. Matandang walang hiya, paano mo nagawang Sinuange Nazaliko. Yuan Qingyun Capital? Maniniwala ka ba na sa isang salit? Hindi kayo mag-ama makakalabas ng pintong tung ngayong araw? Manager Chen, Manager. Qingyun Capital nagdesisyon tanggalan ng pondo ang 3 grupo. Walang komento. Akabigay ng Qingyun Kapitan ng 20. Tapo biglang nag-pull-out. May nangyayari bang problema sa loob ng grupo? Walang komento. Umalis kayong lahat. Manager Shen, Manager Shen, Manager Shen. Pasensya ka na, Xiao Ro. Mr. Lee. Ang tatay ko, nadala lang ng emosyon. Huwag magtanim ng galit sa kanya. Isang sorry lang, tapos na? Sa bansa, walang may lakas ng loob na galawin ako. Sasabihin ko sa'yo, maliban kung ngayong araw, luluhod ang matanda at amin sa Kang hindi, kayong mag-ama, hindi nyo matatanggap ang mangyayari. Ang tuhod ng pamilya Xiao namin, hindi mo kayang tanggapin. Itay. Tama na pa. Ginawang Lee. Kung ayaw yumuko ni Itay, ako ang luluhod. Ako na ang hihingi ng tawad sa'yo para sa kanya. Kaya't sana'y pagbigyan mo kami. Hindi ka pwedeng lumuhod. Ang tuhod ng isang lalaki ay lumuhod sa langit, lumuhod sa magulang, lumuhod sa basura na ininsulto ang nanay mo. May dangal pa ba? Wala akong dangal. Bakit napunta tayo sa ganitong sitwasyon? Hindi ba dahil sa'yo? Tatay, gusto mo ba akong itulak sa pagkamatay? Gusto ko lang naman ng maayos na kinabukasan. Mali ba yun? Xiao Chen, wala kang kasalanan. Pero kahit mawala sila, hindi guguho ang mundo. Mapapakain ka ba ng dangal? 3 pamilya natin umaasa sa Qingyun Capital. Ang bawat salitang sinasabi ko ay kumakatawan sa paninindigan, dignidad ng Qingyun Capital. Parang langgam na lumalaban sa puno. Nakakatawa talaga.
Ang pagbigay ng Qingyun Group ng pondo, iyon ang panahon na bulag ako. Ang Kingyun Capital ang pinakamataas na kapital sa bansa. Kami ang pinakapinahahalagahang kasosyo nito. Kami ang target ng kanilang pamumuhunan. Pwede nating sabihin na ganito. Hinaharap ng negosyo, mga patakaran, magtatakda kami. Kung magpapasama kayo sa amin, hindi na kayo karapat-dapat maging tagalinis ng banyo. Tama ayan. Baka naman nanonood ngayon sa live stream na to. Ang presidente ng Kinyon Capital. Si MR Lee, isa sa mga napupusuan niya. Huwag Montag nang ipilit PA. Tingnan mo siya, sayang talaga. Dati, ang ganda ng kinabukasan niya. Pero ngayon, wala na. Kung ako may ganitong tatay, matagal ko na siyang kinatulan. Hiling tanong kayo sa inyong magame. Ngayon. Lulahad ba kayo? O hindi? Itay. Tumahimik ka. Magaling. Kung hindi ko kayo dinalaw ngayon, hindi malalaman na ang tatlong grupong pinag-iinvestan ay nagpalaki ng ganitong magbabayad kayo. Sa kayabangan ninyo ngayong Nagpapanggap ka pa rin. Hindi ako naniniwala. Ang negosyo kong 5 bilyong piso. Matitinag ba ng simpleng gwardiya? Anong klaseng biro ito? Sa tingin ka Uzia. Parang patulang na patay. Matigas ang ulo. Xiao Kingyun, kanina lang ba hindi mo sinabi na magpapaalis ka ng pondo, na gusto mo magbasira sa amin? Nazen siya? Bakit hindi ko siya nakikita? Nasaan na siya? DBA Mayos Parenteo? Nandito pa rin tayo. Boss Lee, masama ang balita. Ngayon lang, biglang inanunsyo ng Kingyun Capital ang pag-alis ng kanilang pondo. Ang Tenglong, Feng He, pati na ang Linyun Group natin, lahat sila ay nalugi na. Ano? Paano nangyari ito? Ano ka nagkaroon ng ganito, kalakas na enerhiya? Huwag mong sabihing totoong nakabangga tayo nang hindi natin kayang laban? Tay, lahat ba ng ito, ikaw ang may gawa? anak, hindi kita niloloko. Pero, Walang pero-pero. Maliit na bagay lang to. Salamat sa inyo. Masaya ka na ba? Ginoo, kung may nasabi akong di maganda kanina, sana naman patawarin niyo ako. Oo nga. Naapektuhan lang din kasi ako ng ibang tao. Hindi ko sinasadya. Sino copy talaga? Paano mo nagawang kontrolin ang Kingyun Capital? Ang pagkatao ko, hindi nyo karapat-dapat dahil sa ginawa nyo sa anak ko. Kailangan panagutan ang resulta. Nakikiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Hihingi ako ng tawad sa Sa mundong ito, ang sino mang nagkamali, dapat managot sa kanilang kasalanan. Ganon din ako, lalo na kayo. Anak, tara na! Sandali lang, sir. Maari mo bang sabihin sa amin kung sino ka? Namumuno ng Qingyun Capital. Xiao Qingyun. AKO. Ano? Ang namumuno ng Kingyun Capital, Xiao Boss. Isang malaking pagkakamali ito. At tawad po, Xiao Boss. Xiao boss, hindi ka o alam na anak niyo ang nag-apply ng trabaho. Hindi ko talaga alam. Hindi mo alam? Pwede niyong bastusin dignidad ng iba? AKO Kami. Huwag magsayang ng salita. Kapag nagdesisyon si Xiao Qingyun, wala nang magbabago. Mas mabuti pang isipin kung paano harapin ang lupo ng mga direktor. Tapos na tayo. Wala tayong ganong kalaking pera kagaya nila. Ang grupo naming Tenglong. Mauubusan ng pondo. Ano ko ito ipapaliwanag sa lupon ng mga direktor? Di ko inakalang makakalaban ang ganitong uri ng tao. Kenge media. Magugunaw na sa mga kamay ko, kasalanan ko, bulag ako sa katotohanan. Hindi ko akalain na tinanggihan ko ang pagkakataong maging manugang ng pinuno ng Kingyun Capital. Nawala ko pa ang pagkakataong pamunuan ang Kingyun Capital. Pag-uwi natin sa bahay, ikwento ni Papa ang detalye sa'yo. Tara na, anak. Ay, boss Xiao. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap ko sa'yo. Xiao Chun, alam kang nagamali AKO. Xiao Chun, hikisa, mawa ka. Ngayon mo lang alam na mali ka, ba't hindi mo inisip noon? Ang tinatawag na boss. Hindi iniisip paano papalakihin ang isa-isa lang gamit kapangyarihan para apihin ang iba. Puro tingin mababa sa tao. Ano? Mukhang lahat kayo ay biglang yumuko.
Ang tanong ko lang, bakit? Anong nagbigay ng lakas para magmataas at husgahan ng iba? Ikaw, Jiang Teng. 10 taon na ang nakaluhod ka sa harap ng reception ng Qingyun Capital. Nasa akin ang recording ng CCTV hanggang ngayon. Ikaw, henyo sa negosyo. Huwag mong kalimutang parang aso kang nagmakaawa sa aming boss sa Qingyun Capital noon. At ikaw naman, paano ka nga ba naging direktor? Huwag isipin na hindi ko alam ang kalokohang ito. Matulog kasama ng ilang matatandang iyon. Ikaw nga ba, Kung bakit mayroon kang lakas ng loob para maging tagasunod na masama? Mr. Xiao, maawa ka sa amin. Kung walang investment mo, tapos na kami, MRTL. Mr. Chiao, hindi na ulitin. Xiao Chen, tatanggapin ang resume niyong Master Chiao agad. Tanggapin? Karapat-dapat pa kayo ngayon. Sisihin niyo ang babaeng iyon. Kung hindi dahil sa kanya, Hindi huhusgahan. sa Similipale, Tama. sa pamamagitan Nakakuha siya ng posisyon direktor. Tapos maglalakas loob pang Karapat-dapat ka talagang mamatay. Mamatay ka. totoo lahat ng sinabi ng tatay ko. Mas mabuti pang magsabi ka ng totoo. Xiao Chen. Napilitan lang ako. Isa lang akong anak mula sa simpleng pamilya. Totoo, wala akong kayang kalabanin. Ganun kahalaga ang pag-angat para sa'yo? Aminado akong nagkamali ako. Kaya, sumusumpa ako sa puso ko, lagi kitang minamahal. Hindi kita kailanman nakalimutan. Tumabay ka sa kin. Kahit isang tingin sa'yo, nakakasuka na ako. Pahal. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi mo ba sinabi na magiging mabait ka sa akin lagi? Sabi mo sasamahan ako habang buhay, tama? Gusto mo ng magpakasal. DBA? Pumayag na ako. Bukas na tayo magparehistro, okay? Nag-arte ka na naman. Huli na. Liro, ang babae na tulad mo, kahit tagapaglinis sa bahay namin, hindi ka karapat-dapat. Karapat-dapat ka bang mapasok sa pamilya, Xiao? Umalis ka. Hindi tama ito. Mali ito. ano pang gusto mong itanggi. Narinig ko noon mula sa mga tao sa mataas na posisyon ng Qingyun Capital tungkol sa pinuno ng Qingyun Capital. Mukhang dahil sa ilang dahilan. Dahil sa dahilan, nangako na hindi babalik sa Huanashan. Sabi niya ang Sina ang lugar ng kanyang kalungkutan. May ganung bagay pala. Marami ka palang alam, ha? Pero ngayon nandito ka sa Sina. Ibig sabihin nun, hindi ikaw ang tunay na founder ng Qingyun Capital. Sige, ituloy mo. Isipin nyo, isa lang siyang hamak na gwardiya. Biglang naging founder ng Qingyun Capital. At naging pinakamayaman sa Sina. Paano ito magiging totoo? Isa lang ang katotohanan. Hindi nila alam kung saan nila nakuha impormasyon ng Qingyun Capital, kaya gusto nilang magpanggap. Sabi kayo na isang tagabantay ng pinto. Ano umisenso ng kadali? Hindi ito makatwiran. O baka naman talagang totoo? Nagkataon na kita. Umabot na tayo sa ganitong punto. Ayaw nyo pa rin tanggapin ang realidad. Pag-isipan nyo ulit na mabuti. Ang anak ng pamunuan ng Qingyun Capital, bakit siya hahanap ng trabaho dito? Kilala ko si Xiao Chen 3 taon. Sa 3 taon na yon, ni hindi niya ma-afford magbayad ng upa. Naalala ko, minsan, para lang makatipid, 1 linggo na puro tinapay at asin lang ang kinakain niya. Ganyan ang itsura niya. Paano siya magmumukhang anak na mayaman? Tama ka, Diane. Halos nakumbinsi na ako ng walang kwentang mag-ama na to. Nagkunwaring pinuno ng Qingyun Capital, AME, talaga kayong mag-ama, ang lalaki ng loob nyo. Handa kayong isuko, Pet. Ang pambabastos niyo sa akin ngayon. Ibabalik ko sa inyo ng daan-daang. Pero ngayong ginawa niyo pa itong kasalanan sa 3 kumpanya namin. Gusto kong makita kung sino sa mundong ito ang makakapagsalba sa inyo. Te, ano bang inaisip mo? Sino nagsabi na magkunwaring pinuno ng Qingyun Capital? Anak, hindi ka kailanman niloko ni tatay. Ang mga sinabi ni tatay, Tama na pa. Mahirap tayo. Pero hindi mo kailangang magpanggap. Na-importante ka. Kita niyo? Tama ang hinala natin. Kahit anak niya, hindi naniniwala sa kanya. Kasi ang anak ang nakakakilala kung anong klaseng tao ang tatay niya. ibig sabihin, Ang pag-atras ng Qingyun Capital, malamang may ibang dahilan. Baka may kinalaman sa pagpapanggap ng inutil na to. Pasensya na kayo, mga boss. Ang tatay ko ay isang gwardiya lang, kaya maikli ang pananaw niya. Hindi niya alam na ganito ang magiging resulta para sa atin.
Pasensya na, huli na ako. Xiao Qingyun, Xiao Chun, sasabihin kayo. Siguradong tapos na kayo mag-ama. Tama. Ang lakas ng loob niyong sirain ang plano ko. Zhang Ting. Ekolonayo ba? Masisindap niyo ako. Kilala rin namin ang presidente ng Qingyun Capital, si Mu Qianchu. Lanoko Nayo Kami. Maghahanap tayo ng ngipin sa sahig. Lumuhod ka at tawagin mo akong lolo. Sige, kayong tatlo. Mga walang pag-asang hangal. Umabot na kayo sa ganitong sitwasyon. Pero patuloy pa rin kayong nagpapalak. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano natanggal ang investment sa kumpanya nyo. Ako ang dahilan na ang tatlong babaeng iyon ay pumunta sa akin. Mr. Mo, katatanggap ko lang ng tawag kay Ginoong Xiao. May lakas loob silang apihin ang tatay ko at ang asawa ko. Gusto nilang mamatay, ha? Makipag-ugnayan sa lahat ng malalaking media. Gumawa ng pressure sa opinyon ng publiko. Pilitin ang mga fans na i-boycott. Lahat ng produkto nila. Oo. Izapia, kanselahin mo lahat ng aktibidad ko ngayong gabi. Pupunta ako para tumulong kay Ninong. Ayoko enje. Hindi ko hahayaan si Mu Qianzu na magpakitang mag-isa. I-check buwis ng tatlong kumpanya. Sa loob ng 3 oras, gusto kong ulat ng inspeksyon. Kanselahin ang seremonya ng paggupit. Agad-agad, pima. Sa set ng programas, Opo. Tatlong batang babae. Ang tapang mo talaga sabihin yan. Kahit dumating pa ang hari ngayon, walang makakapagligtas sa'yo. Oy, Bakit? Anong nangyari kay Zhang? kakarating lang ng balita. Binawi na ng Qingyun Group ang investment. Ang nag-utos ay ang Si Mu Qianzu ang may utos. Ano? Anak-anakan NG Qingyun Capital? Yung babaeng bakal sa mundo ng negosyo. Mas nakakabahala pa ang rina ng showbiz. si Sue Waner nag-tweet boycott. Tatlong kumpanya Masasamang usapan. nag-top trending sa hot search. Bukod pa riyan, ang City Mayor's Office kakapadala ng sulat para imbestigahan ang buwis ng ating tatlong kumpanya. Hindi naman natin sila kailanman inagrabyado. Bakit nila tayo tinarget ng ganito? Si Mu Qianxue ang Executive President ng Qingyun. Si Sue Warner Reyna ng Entertainment. Ang anak na babae ng punong lungsod ng Lin, siya ang bagong tala ng politika. Sila lahat ay mga anak na misteryosong pinuno ng Qingyun Capital. Tay Ito. Anak, yung tatlong dalaga, pinili sila ni tatay para maging asawa mo. Tay, ano bang sinasabi mo? Wala ka namang lagnat. Naku, batang ito. Iniisip ni Papa pumili ng pinakamahusay sa kanila tatlo para maging asawa mo. Pagkatapos nilang malaman na magpapakasal ka, lahat nag-effort ng todo, lahat naging mas mahusay. Ngayon, mahirap na para sa akin pumili. Ikaw ang magpasya kung sino gusto mo. Hindi ko ba maling narinig? Sabi niya tatlong anak na babae ay siya ang pumili para sa anak niyang maging asawa. Ito na siguro ang nakakatawang biro na narinig ko. Kapal na mukha na walang awang payaso. Pagkatapos bastusin ang namumuno ng Qingyun Capital, gayon magsalita patungkol sa tatlong anak na babae. Tingnan natin kung sino gayon ang makakapagligtas sa inyo. Pa, ano ba pinagsasasabi mo diyan? Ang tatlong binibining ito, hindi sila pwedeng bastusin. Nako, pamilya naman tayo. Walang ganyang usapan. Kung gusto mo silang tatlo, pakasalan mo lahat. Tutal, ikaw ang gusto nila. Naku, Itay. Tama na pa. Nakalive-stream tayo ngayon. Pag nakita yan ng tatlong binibini, siguradong patay tayo. Ikaw bata, di ka naniniwala kay Itay. Hindi ka man mag-isip ng mabuti kung walang koneksyon si Papa. Paano sa isang tawag lang, lahat kumilos? Saan ka nakakita ng ganyang kuwit? Doti pa ako may duda sa totoong pagkatao nila. Ngayon narinig ko ang mga kasinungalingang yan. Nakakatawa talaga. Sa mundo na to, wala pa akong nakikitang karapat-dapat para sa tatlong dalaga, at lalo na ang nasa harap ko ngayon. Isang tao na hindi bagay magsilbing utusan para sa tatlong dalaga. Tama ka diyan. Narinig ko na si MS Mu Qianzu. Tinanggihan niya pa nga ang proposal ng prinsip mula Middle East noong nakaraang buwan. Kung hindi niya gusto ang isang prinsip, sa tingin mo, magugustuhan ka pa niyang anak lang ng gwardya? Ha ha ha. Tumpak naman yan. Nakaraang buwan, prinsipe, mula gitnang silangan, pero pinalayas ko siya. Akin. Prinsiping gitnang silangan nagpropose sa'yo, tapos ikaw, security guard lang, nagpabalik. Mukhang itong mama, paang may problema sa pag-isip. Medyo may siya yata sa ulo.
Kaya pala, ang tagal na naming nagkukwentuhan. Di ko alam baliw na pala kausap namin. At tingin mo ang tatay mo. Ha ha ha, baka may sira sa UTAC. Ano ba alam nyo? Wala. Isang prinsipe ng maliit na bansa sa gitnang silangan. Paano niya tatalunin? Sila lang para sa anak kong lalaki. Hangal na puro kasinungalingan, ang tatlong binibini ay parang mga foinit sa langit. Lalo na't anak lang ng isang hamak na gwardya, kahit pa dumating ang anak ng King Yun Capital. Wala ka pa ring kaapatang pantayan ang tatlong binibini bilang manuga. Parang palaka na gustong kainin ang season. Ginoong Zhang, Ginoong Wang, anuman ang dahilan at na-offend natin ang tatlong binibini. Pero sigurado akong wala kaming kinalaman sa mga basura tulad na mag-amang ito, tama ba? Kahit mataas ang katayuan ng tatlong binibini, hindi pa rin naman sigurado na wala ng pag-asa para magkaayos, hindi ba? Narinig ko kasi na ang namamahala sa King Yun Capital ay makatuwiran at madaling kausapin. Tama. Basta makahanap tayo ng tamang impormasyon sa leader at dadalhin natin. Ang mag-amang nagpapanggap na bahagi ng King Yun Capital upang harapin ang kasalanan. Hapin ang timonero at humingi ng tawad, hindi ito masamang pagkakataon, di ba? Magandang idea yan. Baka makakuha tayo ng bagong puhunan. Palalimin ang kooperasyon natin. Tama, ang pinakamahalagang ngayon ay maagang pigilan ang pagkalugi. Sila magyama ang ipinakaangkop na pambayat para JIT. Ibigay natin sila, eksakto, para may pakita ang ating desisyon at panig. Kayong tatlong tanga na walang pag-asa, umabot sa ganitong punto, iniisip nyo pa rin ang manira sa iba. Paano nyo inaasahang magpapatawad sa inyo? Pero what? Sinasabi ko sa iyo, pagkatapos ng live ngayong araw, sasabihin sa inyo ng King Yun Capital. Kayong mag-ama, mararanasan nyo ang mas masahol pa sa kamatayan. Ikaw, matandang to, sobrang yabang mo. Dahil lang diyan. Mas matapang ang tatay mo, Xiao Chen, kumpara sa'yo. Tama na, Tay. Alam ko gusto mo ipagtanggol. Gusto mong ibalik ang dignidad ko, pero magpanggap bilang King Yun Capital. Paano mo naman naisip ang ganitong kalokohan? Sobrang wabang delikado nito. May kinig ka. Mas malina ang isipon di anak mo kaysa sa'yo, pero huli na. Ang taong nilabanan ninyo ay ang tatlong anak na babae ng Hua Nation. Naku, Mr. Zhang, bakit mo pa sinasabi yan sa kanila? Baka nga ni minsan, hindi pa nila nakita ang mukha ng tatlong anak na babae. Hindi pa nakita. Sige. Ngayon, ipapakita ko ang litrato ko kasama ang tatlong babae para sa inyong mga taong kontento sa mababaw. Hindi nyo ito makakalimutan habang buhay. Sa hitsura mong mukhang pulubi, kayong mga nasa ilalim, kahit sa panaginip nyo, hindi nyo may isip kung ano ang itsura ng tatlong dalagang mayaman. Mga wala sa antas, mga hangal. Wala sa antas. Pero siguradong pwede kayong umabot sa malaking screen, hindi ba? Totoo ito, kasama ang tatlong dalagang mayaman sa litrato. Hindi kaya? Ano ba talaga ang pamilya ni Xiao King Yun? Nako, Ginoong Wang, ang hina naman ng loob mo. Siguradong edited lang yung litreto na yan. Puro panloloko. Walang silbing inutil. Apos ka na ba? Gamit ang edited na literato para lokohin kami. Matandang loko. Mukha gusto mo makita ang kabaong bago ka tumigil. Ano? Kahit pa sunod-sunod ang biyaya ng pamilya nyo, hindi mo pa rin maabot ang takong na sapatos ng tatlong dalaga. Tay, nabooking ka na naman. Pwede, wag magsalita. Anak, ngayon, sasabihin ko na ang totoo sa'yo. Si Xiao Xue, nakilala ko siya noon sa kalye, taglamig noon. Malakas ang snow. Nakaupo siya sa sulok. Namumutla na sa lamig ang mukha. Pero ang tingin niya parang asong bundok na matapang. Dinala ko siya pauwi. Hinalagang lumaki. Si Jay, ipagpatuloy mo ang kwento mo. Si Wan at si Fei, inampun ko sila sa bahay ampunan. Mahina si Wan. Si Fei ay mahiyaan. Tinuturing ko silang sariling anak at inalagaan ng maayos. Tinuruan ko silang maging maputing. Tinuruan ko sila ng mga kakayahan. Binigyan ko sila ng magandang oportunidad. Nakita ko silang unti-unting umakyat papunta rito sa King Yun Capital. Ang stage ay para sa kanila mag-ensayo. Mukhang hindi ka lang baliw. May delusyon ka rin ah. Host. Grabe, ginanito pa nila ang tatlong anak ng King Yun Capital. Kung ayaw mong masangkot sa gulo ng King Yun Capital, siguro dapat may gawin ka na. Mga gwardiya, hulihin sila. Ibigay nyo sila sa King Yun Capital para magdesisyon. Ay, pasensya na. Pasensya na. Ang tatay ko nagsasalita ng kalokohan. Naku, Tay. Magsorry tayo sa kanila. Kung lumala pa, delikado. Tapos na talaga tayo. Anak,
Huwag ganyan. Ituturo ni Papa ngayon. Ang unang aral sa mataas na posisyon ang lalaki. Dapat laging taas, no? Kahinaan, hindi nakakakuha ng simpatya. Ang kahinaan, lalo lang magdadala ng mas maraming pang-aapi. Maghahangal na walang mata ang mga to. Si Papa kaya galit, tawagan ko na kaya siya. Papa, nanonood ako ng live stream mo. Paparating na ako sa programa ngayon. Hintayin mo ako makarating. Tutulungan kitang turuan ng leksyon ang mga tanga. Sige, anak. Hihintayin kita. Ang boses na yan. Paring boses inay presidente muchinsua. Puibeng. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, Ginoong Zhang. Isa lang yan sa dating estilo ng panloloko. May sigurado na akong balita. Ang tagapamahala ng Kinyon Capital ay matagal nang naninirahan sa isang pribadong isla sa ibang bansa. Hindi pa siya nagpapakita dito sa Huaguo. Kaya naman, ang taong ito ay isang ganap na sinungaling. Nakira mo? Kira mo? Ang bilis lagi ng karma. Aba, kwento ng pag-ampon na anak? Ang galing mag-imbento. Bakit di ka nalang mag-artista? Sayang ka naman. Muntik na namang malinlang ng hayop na ito na sobrang tuso. ABA ha, ang tapang mo ah. Uy, tingnan nyo sarili nyo. Bakit parang lahat kayo biglang nagalit, ha? Grabe, parang baboy ang tanga. Ako, taga Kinyon Capital. Paano namin napabayaan kayong mga inutil? Sinira mo ang job search program na mayos na. Kung hindi namin mababali ang binti mo, wala nang karapat-dapat maging boss. Oo, tama yan. Dapat lumuhod ka palabas ngayong araw. Tingnan niyo mga tao. Ang nakakarimarim na anyo na mag-amang ito. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi nila kami pinarangalan kahit kaunti. Wallace siling respeto man lang. Dahil sa kayabangan at sobrang kumpiyansa, ganito ang naging wakas ninyo. Kasalanan niyo rin ito. Tay, huwag ka nang matigas ang ulo. Umamin ka na. Humingi ka ng tawad kina MR Zhang, MR Wang, MR Lee, 3 dalaga, at sa Kinyon Capital. Tay, hindi talaga natin sila kayang kalabanin. Ayokong makulong, tay. Lalong ayokong makita ka. Anak, ayoko na. Itigil ang palabas. Cut! Tigilan na to. Bakit ka nagpipicture? Tumigil ka, Duan. Ginagamit nyo ang Na parang Gusto nyong pumunta o umalis? Ganun na lang? Hindi na pwede, akala niyo makakalayo kayo. makipag-usap sa inyo parang mga bobo. Sayang lang ang salita ko. Maghintay na lang kayo sa inyong kamatayan. Matagal ko nang tiniis ang kahinaan mo. Ano ba ang tingin mo, es nagmayabang tapos gusto na lang umalis? Talagang wala na silang respeto sa akin? Nagmayabang tapos gusto na lang umalis. Wala na silang respeto sa akin. Host, sabihin ko sa'yo kung makaligtas ang taong ito. Pasak kayo ang stage mo, manawa. Nagpanggap na taga Kinyon Capital. Ginulo ang lahat at ngayon gusto umalis ng walang responsibilidad. Walang ganito dito sa mundo. Mga tao, pigilan sila. Nais kong palampasin dahil sa kawalang alam ninyo at respeto sa kumpanyang may higit theft. Pwede kayong bigyan ng pagkakataon. Pero na yon. Nilapastangan nyo ng husto ang anak ko. Talagang ayaw nyong tumigil hanggat hindi nyo nakikita ang resulta. Isagawa ang utos. Mga target, Tenglong Group, Lingyun Group, Fenghe Media. 3 minuto. Gusto ko lahat ng circulating, non-circulating at pledged shares ng mga mapunta sa bagong may gawin agad kahit ano pa ang kapalit. Ay, nagasta ka na naman. Lahat napunta sa iba. Ay ikaw, kayang-kaya mo. Ano? Imposible, Jan. Sharesing Tenglong Group. Sa loob ng ilang segundo lang, binili lahat ng mabilisan ng isang di kilalang tao. Ang shares kayo, bumaba na lang SA. Hindi na umabot ng 1%. Ang nakakagaranti ang shares ng Lingyun Group sa pilitang nalikide. Katatapos lang tumawag ang bangko, sinabing naka-freeze na lahat ng accounts natin. Tayo ay wala na sa laban. Napilitang ilipat ang pagmamay-ari ng Fenghe Media. Ang kalaban ay may napakalakas na karapatang prioridad na hindi maaring tutulan. Ay ikaw. Sano kabiye talaga? Anak, kamusta?
Paano mo nagawa yan? Dahil ang tatay mo sobrang makapangyarihan, kahit humatsing ako, ang buong mundo magkakaroon ng... Wala na. Tapos na. Pinaghirapan ko ng ilang dekada. Ganito ba matatapos? Paano ito nangyari? Hindi ito possible. Hindi ko matanggap. Hindi nyo ba nakikita? Ang galaw niya, hindi natin maabot ang pagkaunawa. Mali talaga ang taong nakalaban natin. Ano na? Anong gagawin natin gayon? Sinasabi ko sa inyo, ang sarili ninyong itinanim kahit lumuhod kayo. Kailangan nyo pa rin lunukin ang bunga niyan. Ganito kayo. 3 hangal na walang muwa, ito ang magiging parusa sa paglapas. Ang laki ng yabang mo. Ngayon ka lang nakita, en gisant ang ganito ka arrogant. Kayong mag-ama, talagang mapagmataas. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas? Magpanggap bilang leader ng Kinyon Group? Mangahas na bastusin ang 3 dalaga. Ang pinakaimportante. Inaapi ang aking mahal na Bobby. Nagpanggap? Si Chikaw? Pero siya naman eh. Katatapos lang tayo linlangin. Panlilan lang yung. Ang pinagsasabihan nyo ay si Miss Mukiansu, presidente ng Kinyon Capital. Ang 2 taong to, ang may lakas ng loob, mga manloloko. Mga manloloko. Pasensya na pa. Ano na palapangalan ninyo? Pahintulutan ninyo akong magpakilala. Executive Vice President ng Kinyon Capital, Gao Yang. Kinyon Capital. Executive Vice President. SI President Gao Pala. Matagal ko na kayong hinahanggaan. Pasensya na. Sabi ni President Gao kanina. Sila daw ay mga manggaganso. Ang na-offend natin ay si President Mukiansu. Tama. Pero wala kaming matinding alitan kay President Mu. Wala naman talaga. Bakit ganito ang trato ni President Mu sa inyo? Hindi ko maintindihan. Ano ang nagawa namin kay President Mu? Gusto naming malaman kung bakit niya kami pinaparusahan. May hindi pagkakaintindihan dito. Mahal, tulungan mo kami. Ipaliwanag mo na maayos kay Presidente Mukiansu para sa amin. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para tulungan kayong ayusin ang problema. Hayaan nyo na sa akin si Presidente Mu. Pero, kailangan mo namang galingan ngayong gabi. Walang problema, mahal. Kailan pa kayo nagkapalagayan? Nagkapalagayan? Ikaw na walang kwenta, linisin mo yang bibig mo. Simulat sa pool, ang kinabibilangan ko ay ang pamilya. Anak lang ng isang gwardiya, isang. Walang kwentang talunan. Akala mo ba talaga may babaeng magkakagusto sa'yo? Tama. Simulat sa pool, ginawa lang kitang panakip butas laban sa chismis. Pero di ko inasahan na ikaw, inutil. Hindi nagampanan ng maayos ang pagiging panakip butas. Anak, ang ganitong klase ng babae kung mawala man, kaya hindi siya karapat-dapat. Hindi mo dapat sayangin ang nararamdaman para sa ngayon. Siguradong papaklaruhin ko siya para sa'yo. Ang batang walang silbi ay hindi ang matandang walang silbi, siya na ang susubok. Ngayon, itutumba kita sa harap ng anak ko. Mamalimos ka ng tawad sa kanya. Matandang walang kwenta. Peke ka. Tumahimik ka. Ako'y peke. Hindi ba? Sa tagal kong nagtatrabaho sa Kinyon Capital, hindi ko pa narinig na may ganitong klase sa Kinyon Capital. Ikaw, nakita mo na ang totoong namumuno? Siyempre naman. Kung hindi, paano ko malalaman na peke ka talaga? Sa pagkakaalam ko, namumuno sa Kinyon Capital ay matagal nang hindi nagpapakita. Paano mo siya nakita? Saan ka ba siya nakita? Kailangan ba kitang ipagpaalam? Ako si Gao Yang. Unang beses kita nakilala na ganito. Walang tako sa langit at lupa. Nagpapanggap na leader ng Kinyon Capital. Ikaw ba mismo ang lumalaban sa Kinyon Capital? Pati na rin sa buong negosyante ng bansang Hua. Alam ba ninyo kung anong? Matinding kasalanan ang nagawa ninyo? Hindi kami. Huwag ka nang magpaliwanag. Ang araw na kalivestream, ebidensyang klaro. Tako kanan gayon, bata, huli na. Hintayin mo na lang ang kaparusahan kasama ang tatay mo. Gao Yang, di ba? Ikaw ang Executive Vice President, tama? Ang Kinyon Capital. Maraming Vice President dito. Ano ka ba? Sinasabi ko sa'yo. Ako ang Vice President, ang unang tao sa ilalim ni President Mo. Ano man ang mangyari, ikaw lang, isang Vice President. Walang kwenta. Isang di mahalagang tauhan. Paano mo masasabing may karapatang makita ang pinuno ng Kinyon Capital? Inaapi mo ako. Magtanong ka. Sa Kinyon Group at negosyong mundo ng bansa, sinong naglalakas loob magsalita sa akin ng ganito? Palakas sa balon.
Ngayon, ipapakita ko kung gaano kalawak ang Siege. Napakagaling. Ako si Gao Yang, nasa negosyo ng 20 taon. Ni minsan wala PA. Natulad mo, sobrang walang takot sa kamatayan. Kung hindi kita palabasin ng nakahiga ngayon, baliktarin mo ang apelyido ko. Kung hindi kita mapaluhod palabas ngayon, hindi na ako tatawaging Xiao. Sa buong bansa, sino ang maglalakas loob kumalaban kay Gao Yang? Sugo, wazakan yosiya. Si Xiao Xue sa mga taon na alagaan ng Qingyun ng maayos naman. Pero ang pagpili niya ng tao talagang hindi maganda. Paano napayagan ang mga walang kakayahan at pakialam na maging vice president? Nilapastangan nila ako, kinwestiyon si President Mu. Kahit pa sino pa ang dumating ngayon, wala nang magagawa. Sinasabi ko lang, bagbugin nyo, ako bahala kung may mangyari. Tai. Matagal nang walang nangahas manakit sa akin. Mataas na tono. Tapusin ang karera mo, magbabayad ka sa hangal at mayabang mong ugali. Magbabayad ka ng di kayang tustusan. Mayabang na tao. Ano pang hinihintay ninyo? Sugo, matapos ang 2 mandarayang ito, sasabihin ko ang magaganda kay President Mu. Siguradong maganda Ang pagpigil sa investment withdrawal. Ako nang bahala diyan. Sigurado kayo, President Gao, ay abang kontrolin ang desisyon ni President Mu? Siyempre, walang pag-alinlangan. Ang mahal naming pamilya. Sikat kami. Ganito. Kayong dalawa. Huwag niyong kami sisihin. Huwag niyong galawin ang anak ko. Tai. Si tatay, ako ang unang. Hindi ako ang una. Sugo. Saint-Tucan. Walang kwenta. Walang kwenta. Walang kwenta. Walang kwenta. Itajol mo yan. Ginumu, Mayor Rin, sakto dating nayo. Itong 2, mandaraya, nagpapanggap na magulang ninyo. Nilalapast anggan PA. Ngayon ay papalagpak na sana namin sila. Ginomu. Anong nangyayari? Te. Iraw. Tai, kayo pala ang tunay na leader ng Qingyun Capital. Isino sa tingin mo? Mu Qianzui, anong ginagawa mo? Tahan emot aso, bastos. Sayang ang pagmamahal sa'yo, Tai. Hindi ka karapat dapat maging manugang ni Tai. Gago ka. Alam mo ba? Oo. Gago ako. Gago ako. Gago ako. Gao Yang. Tengaw ka sa trabaho. Simulan gayon. Wala ka ng koneksyon sa Qingyun Capital. Ang susunod mong haharapin ay ang audit team, bombardemento ng legal na sulat. At pati ang permanenteng pagban sa industriya. Marami mo. Hindi, Ginoong Mu. Pakiusap ko. Bigyan ulit ako ng isa pang Nadala lang ako ng emosyon. Ako. Pagkakataon? Kinay na ang tapang mo, sabi mo. Kukunin mo si papa ko at ikaw ang magdedesisyon. Dalhin siya. Ginoong Mu. Ginoong Mu, nagkamali ako. Pakyusa. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Ginoong Mu. Pasensya na. Tanga kang bata. Anong pasensya? Papa mo ako. Mag-ingat ka na lang sa susunod. Ano bang nangyayari? Ikaw ba talaga? Ang namumuno ng Qingyun Capital. Pinuno ka ba? Siyempre. Ginawa ito ni papa para sa'yo. Para sa akin? Malalaman mo rin balang araw. Ikaw nang gayon si Liraw, ang ex ng fiancé ko. AKO na. AKO na. Sa totoo lang, sa kondisyon mo, di ka talaga bagay kay Xiao Chen. Pero, hindi rin siya kasing baba mo na dapat iwanan. Isang babaeng umaasa sa pagkapasaya ng lalaki upang umanga. Sino ang nagbigay ng lakas ng loob para magutos? Sino rin ang nagbigay sa'yo? Para alimurahin ang padrino at fiancé? Akala mo ba mataas ang uri mo? Karapadapa ka ba? Ignoranteng babay. Xiao Chen. Pasensya na, nagkamali ako. Alam ko talaga ang pagkakamali ko. Pasensya na. Xiao Chen. Mahal mo pa rin ako. Tama ba? Tumahimik ka.
Napakatanga mong babae. Hindi mo BLM naughty bablik isay Xiaochen? Ano, umaasa ka na mapangasawa sa pamilya Fiao? Tingnan sarili sa salamin, alamin katotohanan. Sa tingin mo possible ba? Pangarap lang yan. Mr. Xiao Patawat, hindi namin kayo agad nakilala. Kami ang may sala. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon. Bigyan kami ng pagkakataon, pakiusap. Dahil sa babaeng tanga, gumagawa ng kwento at walang ibang dahilan kundi yan na nauna naming inaakala. Sa inyo at anak ninyo, hindi na kami magkakamali o ulit pa. Binigyan na kayo ng maraming pagkakataon. Pero hindi nyo iyon pinahalagahan. Shen Sua, bahala ka na sa kanila. Dalhin niyo yung tatlong hangal na yan. Mr. Xiao. Tay, pinutol na namin ang live broadcast nang dumating kami. Kailangan bang ibalita itong gayon? Oo. Makipag-ugnayan sa kaukulang ehensya. Huwag hayaang kumalat ang anumang balita tungkol kay Ninong. Naintindihan? Tay, ikaw ang namumuno sa Kingyun Capital. Bakit itinago ito? Ito ang bilin ng nanay mo. Inutos niya ito nang hindi na Ang nanay kayo? Take it. ako at ang nanay mo. Matagal na hawak ang Qingyun Capital. Kapangyarihan at kayamanan, hindi masusukat ng numero. Sa mundong ito, marami ang kumakapit sa sobra. Agos ng isda sa ilo, pero sila nabigo sa harap ko. Ikaw ang pupuntiryahin nila. Sa mga nakaraang taon, ang dami ko nang nakilalang mga spoiled na anak. Ngayon, naiintindihan mo na ba? Kaya pala. Kaya pala kayo. Anak, ang Qingyun Capital, ibigay walang dahilan tumanggi. Responsibilidad mo yan. Pa, parang may nakalimutan ka pang isa. Ano yon? Siyempre, yung kasal namin ni Fiao Chen. Mukiansu, nakakahiya. Kailan sinang-ayunan ni Daddy ang kasal mo kay Xiao Chen? Ikaw, Kuya Xiao Shen, papayag ka bang pagkasalang kao? Isa akong sikat na artista, marunong kumanta at sumayaw, milyon ang fans ko. Ang astiga pagkasama mo ako. anong silbi ng pagiging artist? Businesswoman at siya ako, bilyonaryo, kaya matutulungan kita sa pamamahala ng kumpanya mo. Saka. Maganda ang katawan ko, alam mo. Xiao Chen, Gusto mo ba ng matured na babae? Teo. Marunong ako mag-costume roleplay. Kuya Xiao Shen, marunong ako magpa-cute. Ange sweet ka o diba? anong silbi ng sweetness? Gusto ng mga lalaki ang babaeng may kakayahan. O kaya, Mas gusto mo ba na mas kapanapanabi? Tay. Hindi kita matutulungan dito. Anak, ikaw na ang mamili. Tumawag ako, may gagawin pa? Tatawag ulit? Bye. Tika. Tay. Hello, Yutang? hello, King Yun. Reunion natin ngayon sa Cloud Feast sa Jiangshao. Zama ka naman, ha? Ang saya ng reunion ng mga kaklase. King Yun. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Hayaan mo akong maging madrasta para may patunay ang mga kaklase natin. Depende, yan sa performance mo. Ako ito. Dalhin mo yung regalo ko para kay Yutang at pakidala rin ng isang bote ng 50 taong espesyal na Taiwine. Yutang, panahon na siguro para sabihin ang tungkol sa atin. Hindi ba't espesyal ang kotse na ito para sa taksil na pag-ibig? King Cheng Zillian. Sabi nila, kahit ang interior ng sasakyan na ito ay gawa sa Dixia Diamond. Narinig kayo pa. Nagpasadya ng pag-ibig ng kaharian ay napakalaking tao. Di ko inaasahan na makikita ito dito sa Jiangshao. Pag-ibig ng kaharian. Kung ako lam ang partner niya, ang siya siguro. Si Kuya Hai pala nagpa-reserve ng private room sa Cloud Feast. Ang lakas talaga. Si Kuya Hai, di talaga magpapatalo. Kapag gumalaw, talagang engrande, mataas ang level. May kanting business dealings lang dito. Kung ikukumpa sa grupo ni Sirsu na may bilyong assets, maliit na bagay lang tong sa akin. Iyon lang.
Pati ang Blue Cloud Capital ay nagpapakita ng interes na makipagtulungan kay Sue. Ang tagumpay ni Sue ay talagang nakakapamangha. Kaya nga, sinabi ka, ang makasama si Sue bilang kaklase ay talagang isang karangalan para sa atin. Sino PABA ang vala dito? Natitira na lang si Su Yutang, si Su, at si Xiao Kangjian. Si Sue, napakaraming ginagawa araw-araw. Maaaring maintindihan ang pagiging huli niya. Si Xiao Qingyon, narinig ko na nagtatrabaho siya bilang gwardiya. Bakit parang late din siya? Baka hindi siya makapagpalit ng shift. Mga kaklase. Pasensya na, nahuli ako. Sa wakas dumating na ang ating class president. Pinaghintay mo kami ng matagal ha. Sorry talaga. Mamaya, ipaparusa ko sa sarili ko, iinom ako ng 2 baso pa, dala ko para sa inyo. Akala mo ba ang reunion ng klase ay paang pagbisita mo sa kamag-anak sa probinsya? Tama. Ang sosyal ng hotel, tapos dala mo lang ay lokal na alak. Sa tingin mo, bagay ba, Hindi ito ordinaryong alak. Ito'y 50 taong Taiwan wine. Gusto mong magpakitang gilas? Hindi naman kailangan ganito, malaking boss. Oh, tama na, tama na. Kahit ano paman, totoong maganda naman ang intensyon ng boss natin. Hindi ba? Qingyon, upo ka. Sige. Kamusta ka na nitong mga nakaraan? Ang dating boss natin, talagang hindi nahihiya. Ay. Pagdating pa lang, diretsong umupo sa pwesto. Baki? Akala mo ba eskwela ang PR1 tu? Wala namang tao dito, di ba? Bakit bawal bang umupo? Para kay Boss Su yang upuan na yan. Anong kaapatan mong umupo dyan? Uy. Kung gusto umupo ni Qingyon, hayaan mo siya. Uy, Qingyon. Bakit di sumama ang asawa mo ngayon? Matagal na siyang namatay. Narinig ko, noon daw namatay siya dahil walang pera pang gamot. Aba, ano ba naman yan? Bakit hindi mo kumontak sa kaklase natin nung may problema sa bahay? ONGA, continue bulwalang, magagawa naman natin yan. Hay, ang buhay talaga. Napakamura naman nito. Pero kahit paano, ang mamatay siguro, hindi laging masama. Kung sumama siya kay Class President Xiao, baka mas matindi pa ang hirap na naranasan niya. Pinaalalahanan, huwag gawing biro ang yumaong Ano, Class President Xiao, balak mo ba akong santukan? ako. Si. Nakikisimpatiya lang kami sa'yo. Qingyon, huwag masyadong isipin yan. Mahal, malapit na ako. Qingyon, tingnan mo kung sino ang dumating. Halos nakalimutan na. Xiaoyu, ikaw ang na NG class noon, di ba? Wenjia, Ang klase presidente noon, 1 taon kang hinabol. paano mo siya naipasama? Binababa ba nito ang kalidad ng reunion ng kaklase natin? Ay, hindi dapat ganun ang sabihin. Kahit na hindi maganda ang kalagayan ni Qingyon ngayon, pero isa siyang kaklase, ang isang hapunan ay hindi malaking bagay. Mahal na mga tao. Dapat matutong erespeto ang mga mahihina sa anumang pagkakataon. Bukod pa rito, sinabi ni Su na dapat siyang dumalo ngayong gabi. Si Su ay naawa dahil sobrang hirap ang kalagayan niya. Gusto niya na tulungan natin siya ngayong gabi. Kahit ano pa ang mangyari, hindi natin pwedeng hayaan siyang makahila pababa sa ating grupo. Qingyon, hindi ka pa siguro nakakakain ng masarap na ganitong pagkain, di ba? Pagkatapos kumain, magpasama ka ng takiu. Para matikman din ng anak mo. Salamat na lang sa inyo, ha? Alam, ang lugar na ito itinayo ng tauhan ko. Gusto niya talaga akong pasayahi. Ngayong gabi, binigyan ko siya ng pagkakataon para mag-ayos nito. Anong sinasabi mong tauhan mo ang nagpatayo nito? Xiao Qingyon, alam mo ba kung sino ang tunay na may-ari nitong Cloud Feast? Naglalakas loob ka pang magyabang ng ganito. Itong Cloud Feast, ito ang pinakamataas na klaseng kainan sa buong Hua. Pinapasok lang nila ang tunay na mga EIE. Mula sa mga sangkap hanggang sa serbisyo, lahat nagpapakita ng royal na pagtrato. Ang boss niya, kilala sa talaan ng pinakamayayaman sa Tsina. Sabi mo, alipin mo siya.
Alam ko, nakita mong magkasama sina Xiaoyu at Chen Hai. Hindi ka komportable, gusto mong magpakitang gilas. Pero ang pagpapakita, hindi ganitong paraan. Naiintindihan mo ba? Hindi. Lahat ng sinasabi ko, puro to. Matigas pa rin ulo mo, Hao Kunyun. Dekada na ang nakaraan, pero ganyan ka pa rin, hindi makatotohanan. Kung gusto mong magpakitang gila sa harap ko, ha? Pinapayuhan kita na tigilan na yung maduming iniisip mo. Sa puso ko, hindi ka maituturing na bisita. Curious talaga ako, sino ang nagbigay sa'yo ng kumpiyansa magsalita? Ikaw? HMP. Buti na lang talaga hindi kita sinamahan dati. Kung hindi ko alam kung ilang beses akong magdurusa. Mahal. Huwag magalit, hayaan siyang maglabas ng sama ng loob. Wala namang masama, ito na rin ang kaunti nilang kasiyahan. Balita kao may plano karo. Aba, inaabangan namin ito. Tingnan natin kung anong sorpresa ang dala ng ating leader. Oh, mga classmates. Alam nyo ba, ang Cloud Feast na ito ay may pinakamataas na antas ng putahe. Para sa Super VIP, sa China, isang tao lang ang nakakakain nito. At ang taong iyon ay ako. Walang haige, hindi mo man lang magagawa makapasok. Ano pa kaya ang pinakamataas na antas na pagkain? Es atingin Montag, niloloko Montag kami, ha? Pinakamataas na klase ng pagkain. Narinig ko na dati. Para ma-enjoy ang ganitong pagkain, kailangan mo ng kapangyarihan, posisyon, pera, at koneksyon. Wala kang pwedeng kulangin. Sa alin diyan ka nagkakaroon? Ang lakas mo pang magsabi na maghahanda ka ng pinakamataas na klase ng pagkain para sa amin. Xiao King yun, dahil magkaklase tayo dati, gusto kitang bigyan ng konting konsiderasyon. Huwag bastos, huwag sirain ang respeto ng iba sa'yo. Oh, ang paraan nyo pala ng pagbibigay respeto, medyo kakaiba. Ikaw talaga, walang kwentang tao na di marunong magbago. Ang taong katulad ni Haige, huwag mo siyang bigyan ng respeto, itaboy mo na lang siya. Para maiwasan niya ang kahihiyan dito. Xiao Qingyun, narinig Montag PA, itigil ang arogante. Humingi ka agad ng tawad sa amin, baka bigyan ka pa namin ng pagkakataong kumain. Kung hindi, ipapatalsik kita sa Cloud Banquet ngayon din. Ganon ba? Sige, subukan mo. Tingnan natin kung magtatapang-tapang, hindi ba? Sobrang mapangahas mo talaga? Nakumapaw ang yabang Montag. Ayaw mo ng hiya, wala magagawa. Huwag mo akong sisihin pagkatapos nito. Manager Wong, may isang walang kwenta dito sa kwarto namin. At naglakas loob pa siyang Na gusto raw niya yung pinakamahal na pagkain. Ano? Padating ka na ngayon? Okay. Hihintayin ka namin dito sa kwarto. Si Manager Wang ng lobby, paparating na. Tingnan natin paano kanya papatumbahin. Papatumbahin ako? Pwede rin, baka naman nagdala lang siya ng pagkain para sa atin. Hanggang di ka nakakarating sa dulo, ayaw mong sumuko ha? Iwan ko bakit ang tibay ng dila mo. Kasi totoo naman ang sinasabi ko. Totu? Sige, hintayin natin, tingnan natin kung totoo nga. Pagdating ni Manager Wang, tingnan natin paano mo ayusin to. Mga kaibigan, narito na ang pinakamataas na klase ng pagkain ng tindahan. Manager Wang, baka may pagkakamali dito? Siyempre wala. Sige, enjoy nyo na. Mga kaklase, ang tagal natin hindi nagkita. Ngayon, lahat ng gastos ko na. Sigurado akong ang mga pagkain hindi nyo pa natitikman. Ay, ito. Talaga bang kilala mo ang may-ari ng Cloud Banquet? Oo naman. Dating, natulungan ko siya sa maliit. Humihingi siya ng tulong sa'yo. Isang may-ari ng Cloud Feast humihingi ng tulong sa isang gwardiya. Posible ba yon? Ano bang imposible dun? Ang tao, hindi naman palaging madali ang buhay. Y. Mal. Sa tingin mo, baka ika ang dahilan? Dahil sa akin? Sa mga nakaraang taon, sa pangangalaga ni Emarsu, unti-unting lumalakas ang impluensya ng kumpanya mo. Malaki ang posibilidad na ang Cloud Banquet ay nagbigay ng ganitong pagtrato dahil sa iyo mismo. Siguradong ganun nga. Ang pag-unlad ni Higo at impluensya ni MR Su.
Hindi na nakakapagtaka ang ganitong pagtrato. Akala nyo ba talaga kaya niyang makilala ang boss ng cloud banquet kung isa lang siyang inutil? Kaya pala ganon. Hindi ko akalain na kaya lokohin ang sarili. Nakakabilib talaga, hindi ba? Tumahimik ka na, Njia. Wala ka naman karapatang magsalita rito. ONG. Kunting pagkakataon lang, inyangat mo na agad sarili mo. Ikaw, isa kang tunay na payasong walang kwenta. Mr. Chen, Huwag mong sabihin ni konting pera, wala ka? Siyempre meron. Hindi lang talaga sapat ang naibigay ko. paano kung mag-ambagan tayo? Para matigil na ang mga alang kwentang papansin dyan. Hindi pwede. Wala nang natitirang bigas sa bahay ng may-ari. Ako na ang bahala ngayon. Walang kailangang gastusin dahil magkaklase naman tayo. Talagang dinadama mo na, ha? Nagpapanggap ka pa rin. Huwag gamitin ang makitid na pananaw para husgahan ako. Ako ang huhusga sa'yo, mukhang abala ka sa sariling pantasya, hindi na makaalis. Xiao King yon. Akala mo ba na wala kaming alam tungkol sa'yo? Sasabihin ko na ang totoo. Yung nakakahiya mong ginawa sa tuktok ng job fair. Matagal na naming alam yan. Ngayon, buong mundo na ang nakakaalam tungkol sa'yo at sa anak mong may peking diploma. Kayong mag-ama, kakaibang hangal talaga. Ito pia. Di pa kayo nadala, nandito pa kayo sa reunion para magkalat ng kahihiyan. Talagang magulang at anak parehas. Tingnan mo kami, mga nangunguna sa iba't ibang langan, ni isa sa mga anak namin di kami pinahiya. Lahat, leader sa kani-kanilang industriya. Pero ikaw, tignan montak naman. Dito, pinakamalupit pa rin ang anak ni Haibro. Balita Kao, napasok na siya sa Kanjian Capital. Galing nung batang talaga namang hindi niya ako binigo. Ngayon, nasa Kinyon Capital na siya bilang assistant director. Ang galing naman. Talagang mana sa tatay niyang si Haiji. Narinig MOBA, Xiao Qingyun? Ganito ang pagkakaiba. Ganun ba? Nagtatrabaho ang anak mo sa Singyon Capital? Oo, tama. Sige. Di papakiusapan ko na lang ang anak ko na alagaan ang anak mo. Ano? Hindi ko narinig na mali, di ba? Sabi mo, papayagan ang anak mong pekin ang credentials para tulungan ang anak ko. Nasiraan ka na ba ng bait? Ha? Xiao King yon. Mas mabuti pang magsorry ka ng maayos sa amin. Wala akong problema, tulungan kong mahanapan ng trabaho ang anak mo sa Kinyon Capital, maaaring janitor o security guard. Ganong trabaho lang. Ayaw mo ba? Nako, talagang nanghihinayang ako para sa'yo dahil sa kahangalan mo. Nawala sa anak mo ang oportunidad na yumaman sa buhay. Pwede ba akong magtanong ng may pasensya? Anong posisyon ang hawak ng anak ninyo sa Kinyon Capital? Ang anak ko, balak niyang pamunuan ang Qingyun Capital. Bakit hindi ka ba naniniwala? Sige, hintayin niyo na lang ang balita.